Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa next 7 days? Ano kaya to? Kasi parang may iba sa inyo, nahihirapan silang mag-let go ng tao. Lalo na kung tong taong to ay napamahal na sa kanila. Nag-away kasi sila dito eh. Ang cause ng problem, rudeness. O sabihin natin may nasabi na masasakit na salita, ganyan. Parang hindi maka-move on ba? Yung iba sa inyo, kung ganito man ang magiging sitwasyon o naging sitwasyon na, yun nga, nag-away dahil sa masakit na salita o gossip siguro. Maayos na ba to? Hindi pa. Lalo na kung ang kaaway o naging kaaway o makakaaway ay Leo. Ang dami isa lang. Leo o Cancer. So, kung yan ang pwedeng makaaway o nakaaway, hindi pa posible ang reconciliation. So, next 7 days. Ibang senaryo naman. So, sa case na to, well, may iba kasi sa inyo na parang balak nilang mag-solo. Whether solo sa career o mag-solo na ng bahay. Kulang ang budget kasi Kung mag-solo ng bahay, hindi pwede. Kulang budget. Kung career, parang mas magiging beneficial kung marami kayo magko-collaborate. Ganun para mas makalikom na mas maraming pera. Parang self-employment, hindi siya advisable. O ano tawag doon? Freelancer. Yung magsosolo na lang. Self-employment, freelancers, yung mag-isang business, hindi siya advisable. Dahil dito, na parang malulugi kung sisimulan siya ngayong week. O walang mangyayari ba? Parang failure. Ang kalalabasan, kung pakikipag-ayos naman ng topic, posible. Teka. Kanina, rudeness yung pinagawayan, di ba?
Eh dito, anong pinagawa yan? Trust issues. Betrayal siguro ng trust. Na posible pala. Kung ganun ang sitwasyon, nagkaroon ng cheating, o na-betray ang trust, nagkaroon ng dishonesty, posible ang reconciliation, pero bad mood. Ay, bad move. Bad move, yon. Kung makikipag-ayos kasi useless siya. Dahil hindi nagbago yung person o mag-away ulit. So, reconciliation, hindi siya advisable ngayon. Parang puro negative yung mga lumalabas dito. Paltan nga natin. A secret admirer. Baka magkaroon kayo ng secret admirer. I mean, yung iba sa inyo. O baka yung admirer nila ay may kinalaman sa police, soldier, military, nasa law, may kinalaman sa law, o nasa government siguro. Baka yun yung maging admirer ng iba sa inyo, o yun yung trabaho. Sabihin natin, kung di ganun ay tuturo ng law, teacher ng criminology, basta ganun. So may kinalaman yung trabaho niya sa law, in general. Lawyer pala. O yan, posible. Yun yung secret admirer. O, baka hindi na maging secret. New admirer. O pwede rin naman ito yung trabaho nyo. Kayo yung magkakagusto sa iba. Soldier. Pero kasi ano eh, yun yung positive. Kung negative naman, medyo alanganin yung lalaki dito. Oh. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Suspicious ba? Either suspicious yung lalaki, may ginagawang anomalya. O yung lalaki yung magsususpetya sa karelasyon ng babae. So, case-to-case basis. Dagdagan pa natin. Ito, masa-surprise daw. Sana maganda naman to. Oo, maganda. Masa-surprise ang iba sa inyo. Isa-surprise sila ng kanilang babaeng kaibigan. Whether babae o lalaki nanonood, masa-surprise kayo. Ewan ko kung anong gagawin ng kaibigan yung babae. Okay? Baka i-treat kayo sa labas o bigyan kayo ng pera, gift. O bigyan kayo ng food. Basta may babae dito, babaeng friend na pwedeng mag-surprise sa inyo. So, ibig sabihin, may gagawin siyang ikagugulat ng iba sa inyo in a good way. Ano ba? O baka tulungan yung iba sa inyo in times of crisis ng babae. Babaeng tutulong. Babaeng friend. O tutulungan yung iba sa inyo na magkatrabaho. O bayaran ng utang. Pwede. Wala nang maisip eh. So, punta na lang tayo dito. Ano pang advice ang pwede masabi nito? General advice. Sa week na to. I mean, 7 days. Next 7 days.
So, meron tayo ditong 2 of Pentacles. So, anong advice? Ina-advise na hanapin nyo kung ano ba talagang gusto nyo sa buhay. At doon nyo paglaanan ng pansin o attention. Kasi nagja-juggle siya eh. So, continuous kasi yung juggling nito. Parang hard work na rin. Hanapin nyo yung passion nyo. Actually, time management din naman to. So, advice ay i-priority ang time management o balance. I-priority ang balance sa pagitan ng personal at career life. Healthy balance ba? Ano ba to? O maging flexible siguro. O pwedeng hard work. Siyempre, i-hard work mo. Di ba? Ibuhos mong hard work. Pero at the same time, bigyan din ng attention ang inner self, inner child. Huwag lang puro hard work. So, sa madaling salita, minsan-minsan ay i-pamper din ang sarili para hindi ma-burn out. Diba? So, pasayahin din sa madaling salita ang sarili pa minsan-minsan. Tama na yun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.